Mukhang hindi pa tapos ang bangayan sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Ang problema lamang, mukhang hindi po makakaganti sa kanyang mga sinasabi ngayon, ito pong si Marcoleta sapagkat nakakulong na po ito simula po last July 6, 2026 sa bisa po ng warrant of arrest na inutos ng korte para po sa kaso po nilang plunder. Alam niyo mga tol, ang bangayan po ng dalawa na ito ay nag-ugat sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Kung matatandaan po kasi ninyo, itong si Marcoleta, nung siya po'y unang naging chairman ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon din po ng sariling pag-iimbestiga itong si Senator Ping Lacson kaugnay po ng flood control project anomalies na iniimbestigahan na ng Blue Ribbon nung mga panahong iyon sa pangunguna ni Rodante Marcoleta. Hindi po yun nagustuhan ni Marcoleta at parang doon na nagsimula yung pagbanat niya kay Senator Ping Lacson, pero hindi naman po nagpatinag si Senator Ping Lacson at kaliwat kanan na nga po yung mga napakinggan po natin sa kanila. Mga pasaring at mga direktang pananalita sa isa't isa. At sa balita po na ating pag-uusapan ngayon, humirit pa ito pong si Senator Ping Lacson. Hindi na po maikakaila kung sino po yung pinatatamaan niya dito mga tol. Sapagkat alam na alam po natin kung sino ang kanyang tinutukoy marahil dito. Sa balita po ng Daily Tribune na hinango po sa tweet or post nitong si Senator Ping Lacson sa kanyang X account, warning, bawal magkasakit, mahal ang gamot. Tama naman yun. No? Kaya kanina, nagpakuha ako ng blood count sa, tawag doon, yung sugar count sa mag-ina ko eh. Tinusok yung daliri ko. Ganun pala yun. Tapos nagpa-BP ako kasi parang nananakit yung bato ko pero normal naman. No? Hindi ko pa kasi na-experience, wag naman sana ang ma-high blood. Normal naman, parehas. Kaya bawal magkasakit mga tol. Mahal ang gamot. Tama yan. Kaso lang, may hirit si Senator Ping Lacson. At ito malamang sa malamang, ang tatamaan dito si Senator Rodante Marcoleta. Dahil po dito, nakalagay pa, sabi niya, bawal magkawarant. Baka magkasakit. Bawal magkawarant, baka magkasakit. Si Senator Jinggoy Estrada, nagkawarant na aresto, nagkasakit bigla sa tuhod, pero hindi pinayagan ng korte para sa hinihiling niyang medical procedure. No? Yung pangalawa naman, si Senador Rodante Marcoleta, nagkawarant, nagkasakit din. Ang hindi lang yata nagkasakit, naunang magkasakit bago makulong, itong si Senator Bong Revilla. Sabi kasi ng kanyang may bahay na si Mayor Lani Mercado, pala exercise itong si former Senator Bong Revilla kaya physically fit po ito. No? Pero pagdating kay Senador Rodante Marcoleta, nagkasakit. At ito nga po yung balita kahapon. Marcoleta remains hospitalized as doctors deem him unfit to travel. Sabi ng doktor pagka mga doktor sinabi, naniniwala ako. Kasi hindi sila katulad ng abogado na sinungaling. Ay, sorry naman. Baka magalit sa ating yung mga kaibigan nating abogado. Ulitin ko, sinabi ko. Hindi sila katulad ng ilang mga abogado na sinungaling. Pero parang ang hirap sabihin na ilang lamang Kasi marami talagang mga sinungaling abogado No? Doktor ang nagsasabi dito kaya eto pinaniniwalaan ko. May sakit daw po si Senador Rodante Marcoleta. The arrested Senator Rodante Marcoleta remained confined at the Philippine National Police General Hospital on Wednesday. As police doctor said, he is still unfit to travel due to high blood pressure and mild pneumonia and a spinal condition. Nagkaroon na ng mga ganitong sakit kaya tuloy marahil nasasabi ni Senator Ping Lacson, bawal magkawarant, baka magkasakit. No? Nakita natin kung ilang beses siya pumunta sa mga rallies,
Nagta-travel from one place to another, walang high blood pressure, walang mild pneumonia, at walang spinal condition. Pero ngayon, biglang nagkaroon ng mga ito. PNP General Hospital Chief of Internal Medicine, Lieutenant Colonel Benali Bayani said, Marcoleta, 72, continues to undergo medical test and rehabilitation after being diagnosed with degenerative disc disease and mild pneumonia. Hindi po natin alam yung degenerative disc disease na yan eh. Tinanong po natin kay ChatGPT pero mukhang di ko na makita dito kung tanong na nga lang natin ulit. Di ko matandaan eh. Ito daw po kasi ang unang-unang dahilan daw kung bakit po nagkakaroon ng ganito ay dahil po sa katandaan. No? Ano ito? Tanong natin kay ChatGPT tapos babasahin ko po sa inyo mga tol. Yan. Ito po ay, para mas madali nating tandaan, DDD. Hindi po DDS. DDD. Ang Degenerative Disc Disease or DDD ay isang kondisyon kung saan unti-unting napupudpod o tumatanda ang mga disc sa pagitan ng mga buto ng gulugod. Ang mga disc ang nagsisilbing shock absorber ng spine. Habang tumatanda o dahil sa pinsala, maaari silang matuyo, lumiit o magkaroon ng punit. Yun Nararamdaman daw po ngayon ito ni Senador Rodante Marcoleta. Anyway, sabi ko nga kanina, doktor ang nagsabi, naniniwala ako sa doktor, hindi yan mga abogado na mga maraming sinungaling. Kaya, sige, paniwalaan na lamang po natin. At ito po ang latest kay Senador Rodante Marcoleta matapos po siyang bisitahin nito pong si Ka Anthony Taberna. Huwag po kayo na mag-alala. Ito naman po ninyo ang patakaran sa atin. Lahat ng pagsubok po ay daan sa ating buhay. Pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo. Meron pong Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mararay kahit na medyo magtagal po. Yan mukhang humuhugot ng kalakasan si Senador Rodante Marcoleta sa ating Diyos at wala namang problema doon sapagkat sa lahat ng pagsubok, pagka talagang ang alam natin wala nang ibang solusyon ay lalapit na po tayo. Kadalasan ganyan no? Sa huli, lumalapit tayo sa ating Diyos. Pero syempre, Iglesia ni Cristo sila kaya every now and then sila po'y nananalangin sa ating Diyos. At syempre sa punto na ito mga tol, hindi lang naman si Senador Rodante Marcoleta ang kasama sa mga nakulong. 'Di ba? Nandiyan po yung tatlong nag-donate sa kanya na pinahamak niya. Bakit po natin sinasabing pinahamak ni Senador Rodante Marcoleta? Kasi particular itong si Mike Defensor mga tol, hindi pa dapat makukulong ito No? Etong si Mike Defensor, dapat ito po ay malaya pa. Kasi yung isinampang reklamo po sa kanya ng NBI, dadaan pa sa tamang proseso. Medyo matagal-tagal pa yon. Napabilis yung pagkakakulong niya dahil akalain mo, umamin itong si Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos at hindi niya dineklara sa kanyang statement of contributions and expenditures with the intention perhaps na talagang hindi na ito malaman ng publiko, nagkabukuhan lamang. Kaya eventually, siya po ay napilitang aminin kung magkano at kung sino-sino yung mga nag-donate po sa kanya. Ang halaga 75 million pesos at ang bahagi po niyan pinaghatian ng tatlong negosyante na sina Mike Defensor, si Joseph Espiritu at saka si Aristotel Baluyot Biray. At dahil nga po diyan, nakakulong sila ngayon lahat. Merong pahayag si Mike Defensor kanina sa pamamagitan ng kanyang Facebook page. No? At for the sake of fairness, basahin natin. Ito po yung sinasabi, posted on behalf of Mike Defensor. Sa ngalan ng aming pamilya, taos puso kaming nagpapasalamat sa dagsa ng panalangin at pakikiisa nyo para sa aking ama. Anak pala ang nag-post nito.
Para sa mga nag-aalala, maayos po ang kalagayan niya at nananatili siyang matatag. Kilala nyo ang aking ama. Hindi natitinag ang kanyang prinsipyo at paninindigan para sa bayan. Talaga? Anyway, tuloy po tayo dito. Tuloy ang laban at ang mga nasimulan. Sa ngayon, nakatuon kami sa pagpapalakas sapagkat ang tunay na pakikibaka ay isang mahabang paglalakbay na nangangailangan ng tatag at mas matibay na paninindigan. Punong-puno ang aming inbox ng mga mensahe mula sa inyo. Makakaasa kayong ipinaparating ko sa kanya ang bawat isa. Ang inyong pakikiisa ang nagbibigay sa kanya ng ibayong lakas sa mga panahong ito. Para sa mga kaibigan, kasamahan, at mga taga-suporta na nais mga musta, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe dito mismo sa Messenger ng Facebook page na ito. Ako po mismo ang nagbabasa at nag-aasikaso ng mga ito para sa kanya. Utang na loob po namin ang inyong mga dasal at walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po. Mikey Defensor, ang anak ni Mike Defensor. No? Ayan, binasa natin. Yan po yung paninindigan ng pamilya Defensor. Partikular, sinasabi nilang hindi daw natitinag sa kanyang prinsipyo ang dating kongresista na si Mike Defensor. Pero syempre, masisingit po ngayon sa ating usapan ang wanted sa batas na si Harry Roque. No? Ito din po ay pinaghahanap ng ating mga otoridad pero nagtataka lamang ako, nakikita naman siya hindi mahuli. Sana mabigyan tayo ng maayos ng paliwanag ng ating gobyerno kaugnay nun, ano? Dahil pagala-gala lamang po ito sa Austria. At mistulang malaya na para bang wala po itong warrant of arrest na nakalabas dito po sa Pilipinas. Nakisawsaw, patuloy, ganyan naman itong si Harry Roque. Patuloy na nag-iingay, pinalalabas na lahat ng mga nangyayari ay pamumulitika. Ayon sa kanya, kahapon, ang ginagawa nila kay Senator Marcoleta ay pinapasupil at bawasan ang hanay na boboto kay Inday Sara Duterte. Anak ng teteng na yan. Anong kinalaman nun? No? Kinasuhan si Rodante Marcoleta hindi dahil sa politika, kung hindi dahil sa kanyang aksyon mismo. Alam mo, Harry Roque, wala sanang kaso si Rodante Marcoleta kung siya'y naging matapat lamang. Kung siya po ay ginawang ideklara ang kanyang mga natanggap na donasyon sa SOSE. Hindi niya ginawa. Ang problema, lumabas yung salin niya. Nagkaroon tuloy ngayon ng investigative report itong Bilyonaryo News Channel noong November 2025. 2025. No? At dahil po doon, naging usapan ito sa publiko. At kinumpara na ngayon yung discrepancy. Biruin mo, 112 million pesos ang nagasta di umano o ang nagasta nitong si Rodante Marcoleta sa kanyang pangangampanya na nanggaling mismo sa kanyang bulsa. Wala siyang umiisan dineklarang donors eh. Tapos, napag-alaman na yung kanyang kayamanan ay mahigit sa 51 million pesos lamang. Paanong mangyayari yon na gagastos ka ng ganong kalaki pero ang yaman mo 51 million pesos lamang? Nagkaroon tuloy ngayon ng mga grupo, partikular si Professor Araw na nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman at saka sa COMELEC. By the way, congratulations kay Rodante Marcoleta kasi kanina formal na pong dinismiss ng COMELEC yung election offense laban sa kanya. No? Kaya ang problemang kinakaharap na lamang nitong si Rodante Marcoleta ay yung isinampang kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan na ngayon ay kinonsolidate na. Pinagsama na po sa 6th Division yung kasong plunder at saka yung paglalabas ng warrant of arrest kahapon sa kanya, di ba? Para po sa PD 46 o paglabag sa Presidential Decree number 46. Consolidated na po. Ang may hawak na doon, 6th Division.
Kaya babalik lang tayo sa sinasabi nitong si Harry Roque. Huwag mong utuin ang taong bayan, Harry Roque, sapagkat hindi yan ang dahilan. Ang tunay na dahilan, kasalanan ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit siya humaharap sa legal na battle ngayon, kaugnay ng plunder niya, dahil nga hindi niya dineklara yung gastos niya o yung mga natanggap niyang donasyon. Anyway, kaugnay naman ng impeachment trial nitong si Sara Duterte, talon tayo mga tol, kanina ginulat nitong si Zuleika Lopez ang publiko sapagkat nagpakita po ito sa Senado. No, hindi po natin alam kung ano ang dahilan kung bakit po siya nagpunta sa Senado. Pero ang sinasabi po, mga administrative matters lamang daw po ang dahilan kung bakit siya nagpunta dyan. Pero alam naman natin na sa darating po na Martes, siya po ay ipepresenta bilang hostile witness ng prosecution. Merong pahayag itong si Zuleika Lopez. Ano ang kanyang sinabi? Ito po, pakinggan po ninyo. Morning, everyone. Morning po. Prepare for Typhoon Inday. Reason for your visit po. Let's just wait for you to come. Bakit po kayo bumisita, Atty.? Hindi na siya sumagot. I'm sorry. Basta ang sabi niya lamang, prepare for Typhoon Inday. No? May kasabihan talaga, no? Yung birds of same feather flock together. Si Inday, pinag-intay ng isang oras mahigit yung mga reporter para daw po sa press conference. Siyempre, pag press conference, ine-expect mo na magtatanong at may sasagot. Pero ang ginawa ni Inday Sara Duterte, pag upo, nagsalita ng two-liner lang yata yun about sa huli sinabi niya, hindi daw po siya magbabaw. Ano yun? Nakalimutan, bludgeoning, bloodbath, kung ano man yung mga binanggit niya, di ko matandaan. Pero yun po ay hinango niya sa Invictus Poem. At siyempre may reaction po dyan ang Malacanang na pinanood ko na po sa inyo kanina, di na natin uulitin kasi in a separate press conference kanina, in another press conference kanina, may panibago pong reaksyon ang Malacanang tungkol po sa mga nangyayari sa impeachment trial nitong si Sara Duterte. At dahil nga po sinasabi niyang maghanda daw po sa Typhoon Inday, meron pong sinabi si Ramon Tulfo Ayoko kasi manggaling sa akin to mga tol. No? Kaya gamitin na lamang po natin tong sinabi ni Ramon Tulfo. Sabi ni Ramon Tulfo, BP Sara will attend the impeachment hearing when Attorney Zuleika Lopez, her chief of staff, testifies for the defense on Tuesday, July 14. Actually, i-correct natin, Ramon Tulfo, hindi po siya magte-testify para sa depensa kung hindi para sa prosecution. Ang naglatag po ng pagkakasunod-sunod ng ipepresentang testigo ay ang prosecution, isa sa mga prosecutor na si Congressman Defensor. No? Binanggit niya na sa Tuesday next week, magiging testigo nila itong si Attorney Zuleika Lopez. I-correct lang natin yon. Sabi pa dito ni Ramon Tulfo, Lopez dropped hints about Sara's presence at the trial in an ambush interview, saying Typhoon Inday was coming. No? It's common knowledge among Sara's close circle. Ito na, binabasa ko lamang ito. It's common knowledge among Sara's close circle that she and the BP are a couple. Sabay tawa si Ramon Tulfo. Nagpahabol pa ng comment. Sabi niya, syempre, di pa babayaan ni Indoy ang mahal niya. Yan ay binasa ko lamang mga tol. Naniniwala ba kayo na couple ang dalawa? Nasa sa inyo yan. Kismis yan Nasa sa inyo kung paniniwalaan nyo po yan. Pero kaugnay ng prepare for Typhoon Inday, meron din pong sinabi si Congressman Paulo Ortega kanina. Sabi ni Congressman Ortega
By the way, si Congressman Paulo Ortega, ito po ang isa sa endorser ng impeachment complaint number 4 with Congressman Benny Abante na ipinail nga po ni Attorney Nathaniel Cabrera. Sabi niya, maghanda rin sila kasi usually pag bagyo, wala sila. Oh, matatalas yung mga binibitawang salita, ano? Prepare for Typhoon Inday. Si Typhoon Inday kasi, super typhoon daw ito ngayon pero hindi naman daw tatama sa kalupaan. Salamat sa Diyos. No, pero napakalakas daw po ng bagyo na 'yon. Ganun pa man, pinaghahanda rin sila mismo. Ayon nga kay Paulo Ortega, maghanda sila kasi usually pag bagyo wala sila. No? Ibig sabihin, wala ba si Zuleika Lopez sa Tuesday? Baka hindi pa pwede. Kasi pag sinabpi na siya mga tol, whether she like it or not, mapipilitan po siyang dumalo. No? Kung ayaw niyang dumalo, mako-contempt of court po siya. Makukulong na naman siya. Pag nakulong na naman siya, susugod na naman si Sara Duterte. Hindi na sa House of Representatives. Sa Senate of the Philippines na, baka mag-meltdown na naman. Kaya, Attorney Zuleika Lopez, consider mo yon. Siguraduhin mong dumalo ka sa Tuesday. Baka mapasugod si Indoy, sabi ni Ramon Tulfo. Okay? At siyempre, kaugnay niyan, may pahayag po ang prosecution, isa sa prosecutor na si Congresswoman Zamora. Hinggil nga po sa napipintong pagdalo nito pong si Attorney Zuleika Lopez bilang kanilang witness. No? Pakinggan po natin si Congresswoman Zamora dito, mga tol. Ba tayo mag-play? Siyempre, hindi ko sasagutin ng ang aming strategy for next week. Pero siguro banggitin ko in relation to the video of Zuleika kanina, there are several clips na binanggit, na pinalabas po kanina. And sa totoo lang, para-pareho naman tayong nagtaka kung bakit ipinalabas ng depensa iyon. It was Senator Judge Risa Ontiveros herself who asked kung ano yung relevance ng video na ito. Parang ang point niya, sinasabi niyo ba na this prompted the Vice President's utterances? In fact, if I'm not mistaken, ang kanilang abogado ay nag-yes agad. Tapos nung clarify or pina-reform ng ating presiding officer yung tanong, medyo binawi yata ng defense lawyer. So, yun lang po. Well, para sa akin, nakita natin no, na nakadagdag na justification. If you recall, no, ang unang nagpasabpina kay Atty. Zuleika Lopez ay ang panig ng prosecution. And with the presentation of the defense kanina dun sa video clips, it made Zuleika Lopez, Atty. Zuleika Lopez, very important, no? Which means justifiable yung paghingi o pagsabpina ng prosecution kay Atty. Zuleika Lopez. And yung kanyang testimonya na ibiniga o pinakita dun sa video makes it more interesting, no, for the prosecution to ask perhaps, no, yung ating bagong sinagpi ng witness kung ano ba yung relevance ng video na yon doon sa usapin ng grave. Alam niyo mga tol, isa yan sa, I believe, maling pagkakamali. No? Mali na pagkakamali pa, sorry. Isa po yung malaking pagkakamali ng depensa, no? Na ipresenta yung video ni Atty. Zuleika Lopez. Kasi inamin na nila na dahil sa pangyayari, nagawa talaga ni Sara Duterte yung mga bagay na kanyang binanggit. At ngayon, binigyan pa nila ng dahilan itong prosecution na talagang formal lang maipatawag si Zuleika Lopez. Kaya imbis na makatulong, tingin ko, lalong ipinahamak ng mga abogado nitong si Sara Duterte, siya. Di ba? Pero mo, irrelevant bilang isang defense lawyer, dapat irrelevant yun eh.
Huwag mo nang ipakita yung bagay na yon dahil magkukumpirma lamang yon ng isang sitwasyon. Sinasabi nga nila, tinatry nga nilang i-discredit yung investigation na ginawa nitong si NBI Senior Agent John Mark Calilong, di ba? Para nilang sinasabi, tinulungan pa nga sila ni Senator Robin Padilla kahapon eh. Pinalalabas ni Senator Robin Padilla na dapat ang kinausap o hininga ng video yung mismong nag-record. Pero ang sagot doon naman ni NBI Agent Calilong ay publicly available. No, kaya hindi na raw kailangan yung tao mismo. Ang punto ni Robin Padilla, napakahalaga daw nun. Kaya tinulungan sila sa parte na yon. Baliwala yung tulong na yon dahil parang inamin mo na eh. Lalong-lalo na nung nagsalita ng closing remarks, yung depensa kahapon, ang katwiran pa nila, meron daw pong naging pagbabanta sa buhay ni Sara Duterte kaya ito yung nag-prompt kay Sara Duterte para masabi yung mga ganong kataga. Di, ang liwanag mga tol, pag amin, walang denial. Kaya napakalakas talaga ng ebidensya na yon sa unang-unang pagkakataon pa lamang ng prosecution. Threats, ano yung relevance mong video na yun na pinakita ng defense doon sa sinasabi nating inciting to sedition that have been committed by the Vice President. And all this will now be the topic when Attorney Zulaika Lopez will be presented or will be sitting in the witness stand. So yun ang napakahalaga na development sa ngayon. No? It helped the prosecution panel justify why we needed the testimony or why we needed Attorney Zulaika Lopez as the witness for the prosecution. So yan po ang magandang nangyari ngayong araw. Di ba? Kaya sa paniniwala pa ng prosecution team, kasama na yung mga private prosecutor, malakas ang sigaw ng ebidensya. Pakinggan po natin sila. Sa akin kasi hindi na bago yun. Hindi na bago yung video na yun. Siguro napanood na lahat ng tao sa, hindi lang sa Pilipinas, baka sa buong mundo napanood na po nila yung senaryo na yun. Pero nag-rule naman po ang ating impeachment judges. Sinabi naman po nila na pwede pong gawin yun during the time ng defense. Klarong-klaro naman po yun. Pero pag umiikot ka naman po, nakikita, ang tagal na po noon. Ilang taon na? Ilang taon na ba yun? 2 taon? Klarong-klaro naman po, binalikan yung mga timestamps saka nung plinayback nila yung mga crucial saka importanteng part. Bago po ako bago po nag-umpisa doon trial na to, nasa La Union ako eh. Umuwi ako eh. Pag tinatanong ko ako dito, hindi ako masyado nag-dwell doon sa alam kong equally important yung other articles, pero parang dito talaga may kurot eh. Yung sa grave threats kasi parang ang hirap namang depensahan nung direct threat na yun, yung open threat. Totoo, napakahirap talaga mga tol. Kaya kahit sinong magaling na abogado ang ilagay mo dyan, mahihirapan talaga. Napansin nyo ba? Alam niyo kung talagang malakas ang laban ng kampo nitong si Sara Duterte, hindi ipagkakatiwala ng Porto Narbasa law firm sa mga junior lawyers nila yan. After all, ito yung pagkakataon nilang lalong mag-shine sa harapan ng publiko. Pero bakit yung mga bagitong lawyer po nilang inilagay nila dyan, mga bata pa? Diba? Kasi alam nila marahil, opinion ko lamang ito, sa kanilang sarili, na pag sila ang tumayo bilang defense lawyer ni Sara Duterte, kahit gaano kagaling silang mga abogado, lalampasuhin sila kahit bagitong lawyer. Ang problema, hindi pa bagitong lawyer yung nakaharap ni Narbasa kahapon. Yun na nga ang pinaka malupit eh. Alam mong napakabigat ng kasalanan, I believe opinion ko ito, nang pinagtatanggol mo dahil hindi mo maikaila eh. Ginawa niya sa harapan ng publiko in live streaming. Tapos ang nakaharap mo pa, isang napakagaling na lawyer, katulad po ni Attorney Amando Ligutan. Paano ngayon yung mangyayari? Nakita naman natin. Ang punto mga tol, kahit sino marahil na lawyer
kahit nga pagbaligtarin natin ang sitwasyon, ano, assuming lang, si Attorney Ligutan ang ilagay mo bilang defense lawyer ni Sara Duterte. Tapos si Narbasa ang ilagay mo bilang private prosecutor. Tingin ko mahihirapan si Attorney Ligutan. Kasi may kasalanan eh. Yun ang punto doon mga tol. Kahit anong galing ng isang abogado, kung may kasalanan, mahihirapan talaga. Kaya ewan ko kung tama yung observation ko Instead na ang mga humarap, yung mga magagaling talaga ng mga abogado, katulad ng mga Portun at yung mga matandang Narbasa, ito yung inilagay nila, mga bagitong lawyer. Ang babata pa, no? At pakinggan natin ngayon yung, lagpasan na natin yan, yung posisyon ng Malacanang, kaugnay po niyan. Kasi sa balita po ng GMA Public Affairs, nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo ayon po kay Yusek Claire Castro. Iginiit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na walang katwiran ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ito ni Castro kasunod ng pahayag ng kampo ni Duterte na may kaugnayan umano ang naturang pahayag ng Vice Presidente sa umano'y Oplan Romanov laban sa pamilya Duterte. Pakinggan po natin ang naging katanungan sa kanya kanina. Yusek, yesterday, during the impeachment trial, Attorney Narvasa mentioned that NBI is under DOJ and DOJ is under the Office of the President. So there were insinuations that, in a way, the President has influence over this case against the Vice President. How would you like to respond to that? Yun ba ang gusto niya iparating? Nag-i-insinuate ba siya na mayroong kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestiga patungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente sa kanyang buhay? Well, there were questions about it. Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, 2 tao nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo. Tama, isingit natin yung vlog nitong si Abogada ng Bayan. Kasi ito yung gustong palabasin ng depensa kahapon during cross-examination na wala namang nagreklamo. Hindi naman nagreklamo si PBBM, si First Lady, si Speaker. Bakit kailangan imbestigahan ng NBI? Samantala, marami naman daw pong iba na hindi naman nagmomoto proprio, no? Parang minamaliit pa nga nitong si Attorney Narbasa ang kaharap niya na NBI agent Kasi biruin mo, tanungin niya pa kung alam ba nitong si Agent Kalilong kung ano ang ibig sabihin ng motu proprio. Pero maganda yung naging sagot ni Agent Kalilong kasi alam niya yung konsepto kung ano talaga ang motu proprio. Ngayon, i-share ko lamang po sa inyo itong vlog ni Abogada ng Bayan. Kaugnay niyan. Kung walang reklamo sina PBBM, First Lady at Speaker Romualdez, bakit nagkaroon ng NBI investigation? Isa ito sa mga naging sentro ng cross-examination kay NBI agent Mark Kalilong sa impeachment proceedings. Kalilong or Kalilong, di ba you? Anyway, sa cross-examination ni Attorney Narbasa, tinanong si Agent Kalilong kung may isinampang complaint o affidavit sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang First Lady o si Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng umano'y mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ang sagot niya, wala. Kasunod nito, tinanong siya kung DOJ directed ang investigation
Dito ipinaliwanag ni Agent Calilong na ang NBI investigation ay isinagawa motu proprio. Tinanong siya ulit, "Do you understand what you just said?" Pero nanatiling kalmado at consistent ang kanyang sagot. Anyway, nag-object diyan si Attorney Ligutan. Sabi ni Attorney Ligutan, argumentative yung ginagawa nitong si Attorney Narbasa. Improper. Sabi pa dito, ano ba ang ibig sabihin ng motu proprio? Ang motu proprio ay Latin na nangangahulugang on one's own initiative o kusang pagkilos batay sa kapangyarihang ipinagkaloob ng batas kahit walang private complainant na nagsampa ng reklamo. Ibig sabihin, hindi kailangang hintayin ng NBI na magsampa muna ng complaint o affidavit ang mga sinasabing biktima bago ito magsagawa ng investigasyon. Kung ang usapin ay nasa loob ng kanilang legal na mandato, ang kawalan ng affidavit ni na Pangulong Marcos ng First Lady at ni Speaker Romualdez ay hindi nangangahulugang walang legal na batayan ang pagsisimula ng investigasyon. Ang mismong katangian ng isang motu proprio investigation ang nagpapaliwanag kung bakit hindi mo kinakailangan ang kanilang reklamo bilang panimulang hakbang. Kinilala ng Korte Suprema sa Sue versus D taong 2014 at muling pinagtibay sa Baterina versus Sandigan Bayan noong 2021 na maaaring magsagawa ang NBI ng investigasyon sa sarili nitong inisyatiba sa loob ng kanilang mandato. Gayunman, ang kanilang findings ay rekomendatory lamang at ang Department of Justice pa rin ang magsasagawa ng independent determination kung may probable cause para magsampa ng kaso. Kinilala rin ng Korte Suprema sa De Lima versus Reyes na maging ang Secretary of Justice ay maaaring kumilos motu proprio upang maiwasan ang miscarriage of justice. Sa cross-examination, normal lamang na subukan ng counsel ang kaalaman, memorya at consistency ng isang testigo. Gayunpaman, ang simpleng tanong na "Do you understand what you just said?" ay sa pangkalahatan hindi objectionable. Yun pala ang paniniwala nitong si abogada ng bayan. Pero nag-object si Attorney Ligutan dyan. Isa itong clarificatory question na pinapayagan sa cross-examination upang masukat kung nauunawaan ng witness ang sarili niyang testimonya. Si Agent Calilong ay nananatiling consistent mula direct examination hanggang cross-examination. Hindi lamang niya inuulit ang salitang motu proprio. Naipaliwanag din niya ang konsepto nito at ang dahilan kung bakit walang kinakailangang complaint mula sa sinasabing offended parties bago nagsimula ang NBI investigation. Anuman ang magiging pananaw ng publiko sa kaso, mahalagang kilalanin kapag ang isang law enforcement officer ay nagpakita ng malinaw na pangunawa sa kanyang mandato, kahandaan sa witness stand at consistency sa kanyang testimonya. I just hope na ilagay ni abogada ng bayan yung basehan, legal basis kung bakit merong motu proprio mandate itong NBI when it comes to the threat sa Pangulo ng Pilipinas. Kasi yan po yung nilinaw, salamat kay Senator Judge Mig Zubiri. Kung matatandaan po ninyo kahapon, nagtanong siya at nilinaw niya yan. At sinagot naman yan nitong si NBI Agent Calilong na meron po silang mandate na ang NBI sa mga pagkakataon kapag ang tinethreaten ay ang Pangulo ng Pilipinas, sila po ang pangunahing ahensya, not the Philippine o not the Presidential Security Group. Kung hindi ang NBI ang mag-iimbestiga sa mga threat kaugnay o sa mga kaugnay na pagbabanta sa ating Pangulo. Pero siyempre, in close coordination sa PSG. Now, yun yung mga nililinaw kahapon, kaya nga sabi ni Senator Judge Mig Zubiri, dapat maunawaan, hindi lamang kasi sila impeachment court, kung hindi mga mambabatas din, baka kung kinakailangang magsabagawa pa ng batas para mas maging malinaw ang mga mandato, ay lumika sila ng mga batas. Anyway, balik po tayo dito po sa sinasabi ni Yusek Clear.
when the president learned the statement of the vice president back then, what was his instructions to NBI, if there was any? At the time, ay pagpaumanhin, wala pa po ako dito sa posisyon. But alam po natin na ito po ay hindi po ipinagsabalingwala, hindi binaliwala ng Pangulo at talaga pong ito ay sinabi niya sa kanyang statement na ito po ay hindi dapat na Isingit ko na. No, nakalimutan ko na kasi mga tol, matagal na ako hindi nagtuturo eh. Last time na magturo ako 2019 pa at during pandemic, isang online class lang, hindi ko naman natalakay na ito. Pero ito po yung dapat nabanggit ni Abogada ng Bayan kanina, no? Sa basihan kung bakit ang NBI ang pangunahing ahensya. Tinanong ko kay ChatGPT, tama po itong sagot niya. Ano ang mandato ng NBI kapag may threat sa presidente? Kapag may banta laban sa Pangulo ng Pilipinas, may malinaw na mandato ang National Bureau of Investigation na kumilos at magsagawa ng investigasyon. Ito po yung batas. Sa ilalim ng Republic Act number 10867, ang NBI ay may kapangyarihang mag-imbestiga ng mga krimeng may kaugnayan sa pambansang seguridad, mag-imbestiga ng mga pagbabanta laban sa Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan, mangalap ng ebidensya at tukuyin kung may nalabag na batas. Kung sapat ang ebidensya, magsampa ng kaukulang reklamo sa Department of Justice para sa preliminary investigation. Mahalagang punto, hindi kailangang personal na magsampa ng reklamo ang Pangulo bago kumilos ang NBI. Ayon sa testimonya ng isang NBI senior agent, kung sa kanilang investigasyon ay makita nilang may krimeng naganap at sapat ang ebidensya, maaari nilang ihain ang kaso bilang resulta ng kanilang investigasyon kahit walang personal na reklamo mula sa biktima. At ganon ang ginawa nila sa panahon ng dating NBI Director Jaime Santiago. Bukod dito, ang anumang banta laban sa Pangulo ay karaniwang itinuturing ding usapin ng pambansang seguridad. Kaya maaaring makipag-ugnayan ang NBI sa iba pang ahensya tulad ng PNP, National Security Council at iba pang intelligence agencies upang masuri ang kredibilidad ng banta at iyakin ang seguridad ng Pangulo. Balik po tayo dito kay Yusek Claire. tinutulugan, hindi po to dapat na dapat itong seryosohin. Itong ginawa ng Vice Presidente ay dapat na siniseryoso. Bilang Pangulo, kailangan po lang din siyang maprotektahan, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa bansa natin. Sunod na tanong mula kay Rafi Aying, Daily Tribune. Good morning, Yusek. Ma'am, in relation to that po, the defense panel and former presidential legal counsel Sal Panelo said no evidence daw po of grave threat kay President Marcos, FL, and ex-House Speaker Romualdez because the utterances made by VP Sara is hypothetical and conditional. So how does the palace react to this? Even the president himself last year considered it before as a mere threat. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalo-lalo na ang mga abogado, nandiyan po nakasaad sa revised penal code, pati po ang sa kaso ng Kaluwag versus People. Akin na rin pong babasahin. Kaluwag versus People ruled that in grave threats, the wrong threatened which amounts to a crime may or may not be accompanied by a condition.
Hence, under Article 282, there are two forms of committing grave threats. First, when the implication of the threat upon the person, honor, or property or the family of a person is coupled with condition. And second, when the alleged threatening act or remark is not subject to a condition. So, ang grave threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay. Unang-una, ipinakita po rito ang video ni Atty. Zuleika Lopez at gina-justify ng mga abogado ni VP Sara na ang reaksyon ni Vice Presidente ay patungkol sa di umanong oppression ng House of Representatives kay Atty. Zuleika Lopez na kanyang Chief of Staff. You cannot and you will not justify something if you did not commit any act. Doon pa lang, dahil gina-justify nila yung action nila at nakumit lamang daw ito dahil sa di umanong pangyayari kay Atty. Zuleika Lopez, doon pa lang po ay may pag-amin na po sa ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. At salamat, ma'am. And sa iba namang pong topic, Okay? Ibang topic na yan, kaya dagdagan na lamang natin. No? Ang ginawa ng depensa kahapon ay paglugmok lalo kay Sara Duterte. Nagtataka talaga ako. Sabi nila, magagaling na abogado daw itong mga humahawak ng pagdepensa kay Sara Duterte. At indeed, galing talaga sila sa mga known law offices. No? Pero ako nga, hindi abogado. Na-appreciate ko na kagad na mahina yung depensa nila kahapon. Biruin mo, labo-labo. Merong punto na i-discredit mo yung investigation para palabasin na hindi totoo. Kasi yung mismong NBI agent, dinidiscredit ng cross-examiner . Tapos bigla ka magpapalabas ng video na ito yung dahilan kung bakit nasabi ni Sara Duterte. Tapos sa huling pananalita, inaamin din ng depensa na kaya nagawa ni Sara Duterte may banta sa kanyang buhay. Ibig sabihin mga tol, walang pagtanggi bagkus pag-amin ang ginawa nila. Hindi man nila direktang inamin pero sa mga series of presentations and statement nila, pag-amin na totoo na ganun ang ginawa ni Sara Duterte. Kung ako ang senator judge, syempre bias ako, convicted ka, Sara Duterte. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong bumili ng t-shirt, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Top Wipe sa kanyang messenger. Naka-pin po sa ating comment section yung messenger ni Top Wipe at makipag-usap na lamang po kayo sa kanya. At shoutout po sa inyong lahat. Abangan po ninyo ang ating raffle sa July 30, alas 8 po ng gabi. Yung mechanics, nakapost po dito sa ating community sa YouTube at nakapost din po sa aking personal profile. Mag-comment po kayo ng buo nyong pangalan doon. Huwag dito sa video na ito kasi doon ako kumukuha ng ililista ko sa Wheel of Names. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.